At kagaya ho ng nababanggit natin kanina, kabi-kabila ho yung naitatalang mga sunog, lalo na't papalapit yung pagsalubong sa bagong taon. Minarapat ho natin makausap sa mga sandaling ito ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection, si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program. Yes po, magandang hapon Bombo Dennis at Bombo Rico at sa lahat po ng mga nakikinig at sumusubaybay sa Bombo Radio. Yes po. Unang-una, nais po naming kumustahin ang inyong holiday activities at mga paghahanda na rin dito sa nalalapit na pagsalubong sa bagong taon sa panig po ng Bureau of Fire Protection. Opo, dahil nga holiday season, kami naman po ay kabaliktaran. Kaya kami po ay mas lalong abala at mula ng pagpasok pa lang ng Disyembre ay meron na kaming heightened alert na Code Blue. At nung last December 23 ay tinaas pa to sa Code Red, full alert status na. Sa Code Blue po ay ginawa natin yung paghahanda, yung intensified fire safety inspection, especially sa mga critical na infrastructure tulad ng mga hospital, healthcare facilities, terminal na mga bus kasi maraming uwian no sa mga probinsya, ganoon din sa mga malls, tindahan ng mga pyrotechnics at paputok at iba pang mga struktura na maraming pagtitipon. At bahagi doon ng Code Blue, we conducted fire safety education, yung trainings, drills, and public information campaigns sa mga barangay na nasa sakupan, lalo na yung mga fire-prone area sa mga city or municipality. No, nationwide yon through our Oplan Ligtas na Pamayanan at ugnayan sa barangay. Kaya itong last December 23, dahil naitaas na nga po sa Code Red, at walang patid po ang aming serbisyo at maaasahan niyo po full force na ang mahigit 31,000 strong men and women from the BFP personnel assigned sa operation, no, excluding pa yung mga assigned sa opisina or mga tanggapan natin. At maaasahan niyo yung mahigit 3,000 fire trucks, mahigit na 500 mga ambulances and rescue vehicle. Kasi po ang bombero ay hindi lamang sa sunog, kahit po sa other rescue services, emergency medical services, at gayon din kung kahit ano pang pwedeng mangyaring insidente o sakuna at kahit po yung mga hazmat na operation. At mapapansin nyo, bahagi pa rin ng aming Code Red ay yung visibility sa mga pangunahing kalsada ng mga fire trucks at ambulances sa mga matataong lugar nga at mga designated community fireworks at pyrotechnics display area. Gayun din sa mga tindahan ng mga paputok, kami po ay nakabantay doon 24 oras sa araw-araw. Okay. Superintendent, meron na po ba tayo direkta na natukoy among those fire incidents na naitalaho natin na direktang may uugnay sa mga firecrackers o yung pagpapaputok ng atin mga kababayan o ito'y mga karaniwan na dahil sa kuryente ba o ano paman? Ano ho ang ating record so far? Sir, kung kabuuan ng Disyembre, meron tayong ulat dito na 1,135, although ang karamihan ng cause ng sunog na to ay dahil nga electrical cause. Pangalawa yung open flame at pangatlo yung ember and spark. Pero kung titingnan natin yung insidente ng sunog na dahil sa firecracker at pyrotechnics for this month na December, no, hanggang as to date ay 7 na po sa December pa lang. So meron tayong existing ng mula January hanggang November katapusan for this year na 17. So plus 7 ay 24 total sa taong ito na hindi pa tapos at mayroon pang remaining days ang holiday season, lalo na yung pagsalubong ng bagong taon. Ikumpara natin yan sa nakaraang taon na total of 39. So sana po ay hindi na aangat at hindi na mahigitan pa yung nangyaring insidenteng sunog na dahil sa firecracker at pyrotechnics. Okay, at ito yung hinahangad natin na huwag madagdagan in terms of figures. Ano. By the way, Superintendent, may katanungan din po ang aking katandem dito, si Bombo Everly Rico. Bombo Ever, with your questions? Yes po. Just to follow up lamang po, aside po dun sa inyo pong monitoring dun sa mga
fire incident na dulot po nitong mga paputok, meron po ba kayong mga na-monitor na mga violators din dun sa mga firecracker zone? Dahil as far as I know po, ang VFP din po yung parang nangunguna sa pagpapatupad po ng mga safety protocols doon po sa mga itinalaga pong firecracker zones. Yes po, katuwang namin ang kapulisan dyan. Sila talaga ang may mandato para i-enforce yung Republic Act 7183, yung firecracker law nga, or yung other ordinance na meron ang mga respective local government unit natin. So andyan kami para umalalay at para magtulungan sa proper disposal niyan. At sa recorded po ng kapulisan, marami na actually ang nahuli na nagbebenta ng mga illegal. Although meron tayong mga legal na paputok na pwede nating mabili no sa mga authorized dealer tulad sa mga dito sa malapit sa Metro Manila, yung Bukawi, Bulacan, sa Cebu and other talagang lehitimong nagbebenta ng authorized dealer no. So, yun po meron din kasi mga local government unit na totally ay pinagbabawal kahit anong legal na paputok. Siyempre, hindi natin pinag-uusapan ang illegal, pero yun nga, ang illegal talagang marami pa rin available sa mga black market, online, at kung saan-saan, no? Ang mga halimbawa niyan ay yung mahigit nga ng 0.2 gram sa explosive content at yung fuses nga na pwedeng, or mitya, na pwedeng sumabog agad in less than 3 seconds. Kaya yun yung mga binabantayan ng kapulisan. At yun pa rin, yung mga Watusi, Lolo, Boga, Pap-Pap, Atomic Triangle, Quiton, Plapla, at iba pang mas malalaking content ng higit sa 0.2 po. So, katuwang kami dyan ng kapulisan at bahagi nga rin ng aming Code Red ay kami na po ang nag-iikot, no? Kami na po ang nagbabantay sa ating community, lalo na yung mga fire-prone area. Ay nako, sunod-sunod yung sunog ang nangyari recently. Kaya nag-iikot kami, patuloy pa rin yung offline paalala, iwas paputok. At the same time, nakaantabay na rin yon to respond anytime. Alright. And curious lamang din po kami, nais po namin malaman kung pareho po ba yung paraan ng pag-apula po ng apoy doon sa mga karaniwang sunog lamang, doon sa sunog po sa mga lugar na may mga firecrackers o pulbura. Kasi ito pong mga firecrackers, ito po yung mga itinuturing na maliliit na bomba. So is it different po ba or pareho lang? Yes po, ang tamang approach talaga diyan pag firecracker ang involved kasi possibility nga of explosion ay lumayo agad. Yung mga natin, yung mga tao sa paligid ay lumayo agad at hayaan na sa mga eksperto kung paano ito supilin, no, ang mapinsalang sunog na pwedeng magdulot na explosion. Kami na po ang nakakaalam doon, no, unti-unti namin yan babasain sa malalayong pwesto muna hanggang tuluyan na namin itong maapula. So marami na tayong mga ganyan na mga experiences at dalubhasa na rin po ang mga nasa firefighting operation. Katuwang ang mga hindi lamang from BFP, no, katuwang namin ang other non-government offices tulad ng mga volunteer group natin and other local government na volunteer group and barangay fire brigades. So kami naman po ang madalas nagko-command sa fireground operation, kaya kami na po ang nakakaalam kung ano ang tamang approach diyan. Yes po. Alright, balik ko po kay Bombo Dennis. Panghuli na lamang ho siguro, Superintendent, para ho sa kabatiran ng ating mga kababayan, ano yung mga pangunahin na kinakailangan ho nilang i-consider ngayong pagsalubong sa bagong taon para kumpleto pa rin ang bilang ng mga family members and of course buo pa rin yung bilang ng mga daliri natin and everything na kinakailangan nung i-consider para maiwasan yung mga sunog at mga kalintulad po na insidente. Please go ahead po, Superintendent. Yes po, alam nyo, lalong masaya ang bagong taon kung ang bawat isa ay ligtas. Yan po ang talagang hangarin ng bawat isa, lalo na sa aming tanggapan, no, sa kawanihan ng pamatay sunog. At alam nyo po, malaki rin ang pasasalamat namin sa tulad ng mga programa ninyo, Bombo Radio, at talagang katuwang namin sa pagpalaganap ng aming adhikain. At alam niyo naman po, ang mapinsalang sunog ay sadyang mapanira, hindi lamang sa mga ari-arian, kahit sa buhay. Totaling of 366 fatalities na kami as of to date, no? Dahil sa buong taon na sunog at umabot na sa 1,324 ang injuries na naulat sa aming fire incident
talagang yun nga, salot sa kaunlaran, pati sa kabuhayan na ang panawagan namin hangga't maaari, wag nang gumamit ng paputok at ibang pyrotechnics sa pagsalubong ng bagong taon. Kung gusto natin maingay, pwede naman yung mga alternatibo, torotot, no? O di kaya yung mga video okay, sound system, no? Magboses na bomba na lang doon sa malakas na sound system. Pero kung hindi talaga maiwasan, tangkilikin lamang yung mga legal na paputok, no? At para kumpleto yung daliri, huwag pulutin yung mga hindi na sumabog agad na mga paputok. Magantay ng mga safe time, no? Mga 10, 15 or mas safer ay 20 minutes na pwedeng lapitan ito. Pero huwag damputin, basain ng tubig at para i-properly discard na yon, no? Hindi pwedeng gagamitin na naman ng para ipasabog muli at diyan madalas nangyayari ang mga injury sa daliri. So yun po ang aming panawagan at saka yun, i-unplug yung mga Christmas light kung hindi na ginagamit, lalo na kung matulog o alis ng bahay and other electrical appliances, bantayan natin. At maging mas aktibo tayong katuwang sa pagpigil ng sunog at mainam na may sapat na kaalaman paano supilin ang nasabing mapinsalang sunog. Abangan natin ang pwedeng mangyari sa ating kapaligiran, no? Mag-imbak ng mga timba-timbang tubig o di kaya mas mainam kung may fire extinguisher sa bahay para kung talagang hindi maiwasan at napasukan ng mga paputok, ay madali natin itong patayin. Kasi ang mga embers na yan, ang mga sparks na yan, maliliit lang yan, pero pag napabayaan ay pwede gang maging mapinsalang sunog. Yun. With that, maraming salamat po. Unless, Bombo Ever, may additional tanong? Yes sir, salamat po. Binibigyan din ko rin po ang Unified 911 system. Kami po ay nasa matataong lugar, nasa pangunahing kalsada, nasa designated community fireworks sa pagsalubong ng bagong taon, gayon din sa mga tindahan ng paputok, pero kailangan pa rin namin ang tulong ninyo para tawagan kami kung meron mang kailangan kayong tulong, no, mula sa bumbero, any disaster help, kahit halimbawa hazardous material yan or kahit emergency medical service, tawagan niyo po kami para agaran kaming makaresponde. 911 po, nationwide single emergency hotline. So madali lang po tandaan, no, para in 5 to 7 minutes makapag-dispatch siya, no, ang 911 system para makarating ang mga bombero sa mga nangangailangan po ng aming tulong. Salamat po, Superintendent Arroyo, sa mga butil ng impormasyon ay bahagi po ninyo. Magandang araw po. Yes po, at ligtas na araw muli. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang Chief ng Public Information Office ng Bureau of Fire Protection at nagsisilbing tagapagsalita na rin ng naturang sangay ng ating pamahalaan.